Thank you, Pastor Asoy. Salamat, Pastor Gingging Asoy. Happy Sabbath, friends. Malipayong alipapahulay, mga igsoon. Or perhaps I should say, Maligayong Arau Nung Sabat. Magtinagalog sa tagamay karon. Malipayun alaun eg papa holahai manga kaing so unan. Kuha yun. Maya yun niya pagkakuha. I want to begin by offering an apology. Ato ning sugdan pinagis pagpangayo o dispensa. 2 days ago, when it was raining outside this auditorium, Duha ka adlaw milabay sa diha nga nag-uwan samtang nagwali diri. I was straining my voice Nasubraan gyud na kog singgit. and I lost it. O karon medyo pagaw-pagaw na. It's just coming back a little bit, Gamay regyoy na bilin. but I won't be able to lift it. Pero dili na gyud ko pwede mo singgit. So you're going to have to listen close. Okay, mga na nga maminaw na lang gitag maayo karon. Okay? Okay ra? Okay, I'm sorry. Sa iluag yun. My friends, I have a presentation to show, and I believe someone was going to connect my computer to the screen. Kaya ato hangyoon nga atong i-connect ang ato ang presentation paingon sa screen. Who do I look to for this help? Palihog. Ang atong connector. I'm only helping our speaker for the sermon because I know he needs to connect his as well. Kaya ato na lang gining una-unahon kaya ang atong musunod nga speaker karon kinahanglan pod na aniya ang connection. While they're getting that hooked up, let me talk to you about Sabbath school. Okay, maghisgot ta karon mahitungod sa eskwela sabatika. Do you know what our pioneers called Sabbath school? Kay bao pa mo unsay tawag sa Sabbath school sa atong mga pioneer kaniadto? They called it the heart of the church. Ila kining gitawag og kasing-kasing sa iglesia. That means that Sabbath school was what gave life to the church. Nagpasabot ni nga ang eskwela sabatika mo'y naghatag kinabuhi sa atong iglesia. And that's why at the General Conference, we have an initiative called Sabbath School Alive. Mao na nga sa General Conference natay plano didto gihimo nga pagatawgon og eskwela sabatikang buhi. Because our purpose is to revive Sabbath school around the world. Kaya nga atong tuyo mao nga buhion pag-usab ang atong Sabbath school sa tibuok kalibutan. Pardon me one moment. Gamay lang gyud. May my technology friends come back and see me, please. Palihog og assist dire og i-check sa ang pag-connect. Okay. All right. I think that it's working on my screen, but I don't see it on yours. They're working on it now? Okay. Let me begin by telling you why Sabbath school is so important for the mission of the church. Okay, sugdan nato ni aron ato mahibalan og ngano gyud nga importante kayo sa misyon sa atong iglesia ang Sabbath school. Because Sabbath school is designed for making disciples. Gumikan kay ang atong eskwela sabatika gituyo ni alang sa paghimo og mga tinunan. The key components of Sabbath school are all the key components that gave life to the early church. Ang tanang bahin sa atong eskwela sabatika mao putong mga bahin nga naghatag kinabuhi sa atong sayo nga pagkatukod sa iglesia. Bible study and prayer, Pagtuon sa Biblia o pagampo, the mission of the church, ang misyon sa atong iglesia, and fellowship. og ang pakigsandurot. Let me show you this in the Bible. Okay, tanaw na to ning gikan sa Biblia. The Bible says that after the day of Pentecost, Mato sa Biblia nga pagkahuman sa adlaw sa Pentecostes,
that those who gladly received his word were baptized. Nga kadtong malipayang midawat sa iyang pulong gipang bautismuhan. And that day about 3,000 souls were added to them. Og niadtong adlaw mga 3,000 ka mga kalag ang gidugang kanila. This is a description of the mission of the church. Mao ni ang pagpaila sa buluhaton sa atong iglesia. The text also says Ang bersikulo nagsulti sa that they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, nagpadayon sila nga matinagdanon sa doktrina sa mga apostoles og diha sa ilahang pakigsandurot. in the breaking of bread and prayers. Og silang pagpikas-pikas og tinapay og uban diha sa mga pagampo. So they continued in studying Bible doctrine and fervent prayer. Nagpadayon sila sa ilahang pagtuon sa Biblia og sa matinud-anon nga pagampo. This is the second component of Sabbath School Mao Alive, ni ang ikaduha nga bahin sa Sabbath School Alive. Bible study and prayer. Pagtuon sa Biblia og ang pagampo. But you'll note also in that text that they were joined together in a community with fellowship. Og imo makita sab niining bersikuloha nga giusa sila diha sa panagkauban og pakigsandurot. And this fellowship is the third key component of Sabbath School Alive. Og kining fellowship mao ay katulong nga bahin sa Sabbath School Alive. So the life and the growth of the early church was based on the same components as Sabbath School. Og ang kinabuhi sa atong unang iglesia sa sayo pa kini sama ra gihapon niining mga bahin sa buhi nga Sabbath School. Let me talk about each of those components with you for a moment, Atong isgutan ang matag-usa niining mga kabahin karong panahona. beginning with the mission of the church. Unahon nato ang misyon sa iglesia. I want to, before I show you that next slide, I want to go back to around the year 1880. Balik sa takadali sa tuig 1880. Between the year 1880 and about 50 years through about 1930, Og taliwala niining mga tuiga gikan sa 1880, 50 kanyos milabay hangtod sa 1890, was the height of success in the Sabbath school of the Seventh-day Adventist Church. dito ginato nakaplagan ang taas kayong kalampusan sa Sabbath School sa atong iglesia. There were two key people that contributed to this. Nay duha ka importanteng mga tao nga naagi dako nga amot niini. Both were women. Puros mga babayi. One was Ellen White. Ang usa si Ellen White, The second was a director of Sabbath school for the General Conference. ang ikaduha mao ang director sa Sabbath School sa General Conference. Her name was Flora Plummer. Ang iyang ngalan si Flora Plummer. Ayon ninyo naglimti. And Ellen White and Flora Plummer had this unique thing in common. Og si Flora Plummer og si Ellen White naay usa ka butang nga parehas gyud sila og ginahimo. They both saw the purpose of Sabbath school as the salvation of souls. Og nakita nila nga ang Sabbath School may katuyuan sa kaluwasan sa mga kalag. They both saw Sabbath school teachers as soul winners. Og ilang nakita nga ang mga magtutudlo sa eskwela sabatika puros mga mananaog og kalag. Flora Plummer wrote the book, The Soul Winning Teacher. Ang gisulat ni Flora Plummer mao ang libro Ang Magtutudlo nga Nagdaog og Kalag. And Ellen White repeatedly spoke of the purpose of Sabbath school being soul winning. Gibalik-balik yun ni Ellen White nga ang tuyo sa Sabbath School mao ang pagpangdaog og hamiling kalag. Like this statement on the screen, Ang naa sa ato ang screen, the object of the Sabbath school work should be the ingathering of souls. ang tuyo sa eskwela sabatika mao ang pagtigom sa mga kalag. So when Ellen White summarized the purpose of Sabbath school, Sa diha nga gisumada ang katuyuan ni Ellen White sa Sabbath School, it was to win souls. mao kini ang pagdaog mga kalag. She also said that the influence growing out of the Sabbath school work Matod pa niya nga ang influensya nga motubo gikan sa buhat sa eskwela sabatika should both improve and enlarge the church. may katuyuan aron ipalapad o padakon ang iglesia. Sabbath school was supposed to grow the church. Ang tuyo sa eskwela sabatika mao ang pagpatubo sa atong iglesia. Let me give you a modern example of Sabbath schools
that are evangelistic. Akong ipakita ninyo karon ang panigingnan nga ang atong mga eskwela sa Batika nagyoy katuyuan sa pagwali. Just a week or two, I visited Brazil. Milabay duha ka semana miduaw siya sa Brazil. And they discussed their plans for global total member involvement. Og ilang gihisgutan ang mga plano alang sa global total member involvement. And the way that they were going to conduct their evangelistic efforts Og ang paagi sa ilahang pagpangwali was through Sabbath school. pinaagi sa ilahang Sabbath school. Escola Sabatina Viva. Ang ilang gitawag ni Escola Sabatina Viva, buhi nga Sabbath school. As you may recall from my presentation a couple days ago, Kung inyong mahinumduman, ang among gisulti dinhi duha ka adlaw ang milabay. global total member involvement is a call for every church Ang global- and every member to become actively involved in making disciples using Christ's method. Ang global TMI mao ang paagi sa mo'y tawag sa matag iglesia nga ang matag sakop mahimong buhi nga nalambigit sa paghimog mga tinunan pinaagi sa mga metodo ni Kristo. But what they are doing in the South American division Apan ang gihimo sa South American Division is to say that global TMI is a call for every Sabbath school to become actively nga ang involved. global TMI mao ang tawag sa matag sakop sa Sabbath school aron mahimo silang aktibong nalambigit. So not just every church, but every Sabbath school class will develop their own evangelistic plan using the global TMI planning form. So kung imong tanawon, dili lang ang matag iglesia, kundi ang matag eskwela sa Batika nga klase, mohimo sa ilang plano aron kabuoton ang mga katawhan. And I want to remind you that you can get the global TMI plan by going to globaltmi.org. Okay, pahinumduman nato umabalik karon nga ang plano sa Global TMI makaplaga nato ni ana nga website www.globaltmi.org. Now, something very interesting about the mission of the church being conducted through Sabbath school classes. Naay usa ka interesante kayong panghitabo nga nahimo sa diha nga gisugdan nila ang TMI pinaagi sa Sabbath school classes. Is that Ellen White said that the formation of small companies Matod pa ni Ellen White nga ang paghimo o ginagmay nga mga pundok as a basis for Christian effort, ingon nga sukdanan sa paningkamot nga Kristohanon. she says this was presented to her by God, one who does not err. Matod pa niya, gipakita kini sa Dios ngadto kaniya ang Dios nga dili gyud masayop. And so historically in the Seventh-day Adventist Church, Busa, kung atong isubay sa kasaysayan sa atong iglesia, Sabbath school was the base for their evangelistic effort. ang atong eskwela sa Batika mao'y sukdanan sa atong tanang mga buhat pagpangwali. There are not many divisions of the church that are still using Sabbath school in this way. Dili na kayo daghan ang mga division sa atong iglesia ang gagamit sa Sabbath school pinaagis pagpangwali. I was thankful to see it in the South American division. Ug mapasalamaton nga nakita ko kini sa South American Division. But I'm also very thankful to see it here in the Southern Asia Pacific O division. mas labaw ko mapasalamaton nga nasaksihan ako na nga paagi dinhi sa SSD. Because the Sabbath school care groups serve as the basis for your evangelistic effort. Gumikan kay ang mga care group sa Sabbath school maoy basihanan sa atong pagpangwali. I want to encourage you to keep employing Sabbath school for evangelistic effort. Dasigon mo na ko nga gamiton kanunay kini nga mga care group alang sa atong mga buhat sa eskwela sa Batika. Here's a picture of something they're using in South America. Amo ni hulagway silang gigamit dito sa South America. Every Sabbath school class in this union has a card and go ahead. Matag klase sa ilahang iglesia, diini ngayon yun, dunay mga cards With their evangelistic goals. uban sa ilahang mga kalabuton sa pagpangwali.
the number of Sabbath school members who will give Bible studies. Ang ngalan o ang gidaghanon sila mga membro sa eskwela sabatika nga naghatag og Bible study. The area where they will try to have a branch Sabbath school to plant a new group. Apil po din niya mga dapit kung asa sila maghimog branch Sabbath school o magtanom og bagong mga pundok. And you'll see that there are some names written on the left side. Makita ninyo nga nay mga ngalan ipangsulat diha sa walang bahin. On the far left, you'll see the names of different Sabbath school class members, O church diha members. sa walang bahin ngalan na sa mga sakop sa Sabbath school. And next to them are the names of the people that they're giving Bible studies to. O kanang blanco din ha, butanganan nas mga ngalan sa mga tao nga ilang tagaag Bible study. So all the Sabbath school class members are encouraged to engage in personal truth-sharing ministries. Mao na nga ang tanan nilang mga sakop sa iglesia naagi kalambigitan sa pagpahat sa mga kamatuoran nga ilang kinabuhian. I want to tell you that Sabbath school is a great place for soul winning. Ang eskwela sabatika mao gyud nindot kayong dapit alang sa pagdaog og mga kalag. Notice what Ellen White says about Sabbath school superintendents and teachers. Mao na ang gisulti ni Ellen White mahitungod sa atong mga superintendente o mga magtutudlo sa Sabbath school. She says entire consecration of soul must be maintained Hinahanglan nga ang pagdidikar sa atong mga kalag ato huptan as much by the teachers and superintendents of our Sabbath schools sama sa atong mga magtutudlo o mga superintendente sa atong eskwela sabatika. as by the ministers in our pulpits. Maingon sa atong mga ministro nga naas atong mga pulpito. For all alike are engaged in the work of bringing souls to Kay Christ. silang tanan mga nagsama sa pagdaog og mga kalag ngadto sa tila ni Kristo. So Sabbath school superintendents and teachers Mao na nga ang mga magtutudlo og ang mga superintendente sa eskwela sabatika. just like the pastors, Sama sa mga ministro, are to be soul winners. kinahanglan mahimong mga mananaog og kalag. That means that they think about winning souls outside of the Sabbath school class on Sabbath Nagpasabot morning. ang ilang unahuna naas mga kalag nga dili sakop sa ilahang mga klase diha sa Sabbath school. You may not know this, Siguro duha pa ta kahibawan but I've not always been a pastor. pero sa akong kinabuhi dili gyud ko pastor. I received my education in business and accounting. Ang akong original nga gitunan naa diha sa negosyo ug accounting. And for many years, I was a financial controller. Og sa daghang mga tuig usa ako ka financial controller. And I served as a layperson in my local church. Og lay person ko diha sa among iglesia. For 10 years before becoming a pastor, I was just an active layperson. Sulod sa napulo ka tuig sa wa pa siya mahimong ministro, aktibo siya ingon nga laiko sa simbahan. And I taught Sabbath school. Og nagtudlo pod ko og eskwela sabatika. But I always tried to have at least one person that I would give Bible studies to during the week. Kanunay gyud ko nga mangita og usa ka tawo nga akong estudyuhan matag semana. And do you know where you can find people who are willing to study the Bible who are not Seventh-day Adventists? Asa man gyud nato makita ni mga tawhanang ganahan magpa-Bible study nga dili Adventista. People who visit your Sabbath school. Ang mga tao nga naa dinha maapil sa imong eskwela sabatika. I remember Pam coming to my Sabbath school. May numduman ako si Pam nga mobisita sa ako ang klase. She seemed to be interested, but I'd never seen her at the church before. Murag dasig siya kayo pero wa pa ko kita niya sa simbahan sukad. So I went up to her after class. Muna ako siyang giduaw human sa among klase. I said, we sure loved having you in class. Ganahan gyud mi kayo nga naa ka kanunay sa among klase. And I said, you know, my wife and I, we love to have people over to our home to study the Bible together. We have some really great topical Bible study guides we like to study together with people. Uban sa kong asawa, ganahan mi kayo mong dapit og mga tao nga sama nimo moadto sa balay o niya magtuon sa Biblia. I said, would you be interested in something like that? Ganahan ba ka masibot ba ka aning mga hitabua, aning mga buluhaton? She said, oh, I've been looking for something like that.
Matod pa ni Pam, mao ginay akong gipangita. We spent months studying with Pam, Pila ka bulan ang among pagtuon kang Pam. and eventually she was baptized. O kadugayan na bautismohan gyud siya. I didn't baptize her. Dili ako yung bautismo niya. I wasn't the pastor. Gumikan kay dili pa ko pastor niya tong tungura. But to this very day, Apan hangtod karon, I am her spiritual mentor. ako mo iyang magtutudlo nga espirituhanon. And we have a bond that will never be broken. Ug naa gyud may panagsandurot nga di gyud mabungkag. I could talk to you about many other people when I was a layperson who became members of the church. Daghan pa ko ikasugilaw ninyo sa diha nga layko pa ko niadtong mga tao nga nahimong sakop sa iglesia. Because I always had in mind that I wanted to be studying the Bible with at least one person. Tungod kay ako yung plano nga kinahanglan kong mo Bible study kada semana usa ka tao. Every week. Matag semana. Sabbath school teachers, Mga magtutudlo sa eskwela sabatika, you know how to explain the Bible. kahibaw mo unsaon pag-explain ang Biblia. You're gaining an experience in doing this through Sabbath school. Ang inyong kasinatian sa pagmatuto sa mga katawhan nakuha nato na sa Sabbath School. Be a soul winner. Kinahanglan ta mahimong mananaog og kalag. And invite people to study with you outside of Sabbath school Ug atong class. pangdapito ng mga tao nga magtuon nato kanang dili sakop sa atong Sabbath School. Sabbath schools should be evangelistic. Ang Sabbath School kinahanglan adunay pagpangwali. It should grow the church. Kinahanglan kini nga mupadako, mupatubo sa iglesia. I want to talk to you about the second component of Sabbath school. Ang ikaduha nga bahin sa Sabbath School, It should have a focus on mission, but its foundation is Bible study and prayer. kinahanglan kini nga mututok sa ato ang buluhaton apan ang pundasyon niini mao ang pagtuon sa Biblia ug ang pagampo. Jesus said, "The words that I speak to you are spirit and they are Matod pa ni life." Ginoong Hesus nga ang pulong akong gisulti kaninyo mao ang espiritu ug aniya dinhi ang kinabuhi. We know that the word of God is living and powerful. Nasayod kita nga ang pulong sa Dios buhi ug adunay gahom. Peter says that we are born again through the word of Matod God. ni Pedro nga nahimugso kita pag-usab pinagi sa pulong sa Dios. Repeatedly, you will find in the Bible that it's the Bible that gives spiritual life to people. Gibalik-balik kita sa Biblia nga ang pulong sa Dios may naghatag og kinabuhing espirituhanon sa mga katawan. So if we want our Sabbath schools to be alive, Kung gusto ganita nga buhi kanunay ang atong mga eskwela sa Batika, they need to be based on the Bible. kinahanglan nga pinasikad gyud ni sa Biblia. Let me read to you a statement by Ellen White. Mao ni ang gisulti ni Ellen White. She says, "We have the truth brought out in publications, Dunay kamatuoran dinhi kanato pinagi sa atong mga pinatik. but it is not enough to rely upon other men's thoughts. Apan dili paigo nga magsalig lang ta sunahuna sa ubang mga tao. It's not enough to rely upon the Bible study guide author's thoughts. Dili maayo ug dili paigo nga magsalig lang ta sunahuna sa mga nagsulat niining atong mga pagtuon sa Biblia. It's not enough to rely upon Clifford Goldstein's thoughts, the editor of the Adult Bible Study Dili Guide. paigo nga magsalig lang ta sa unahuna ni Clifford Goldstein nga mao ang ato ang magsusulat sa atong Bible Study Guide. We must base our Sabbath schools on the Bible. Kinahanglan nga ipasikad nato ang atong pagsabot sa eskwela sa Batika diha gyud sa Biblia. I'm going to share a few statements with you from the book Counsels on Sabbath School Work. Natay mga pipila ka mga kinutlo gikan sa libro Counsels on Sabbath School Work gihapon kang Ellen White. And because this Congress, a significant portion of it is dedicated to Sabbath school, Ug tungod kay kini nga tuang pagtigom karon na amang gyud kabahin sa eskwela sa Batika, it would be wrong if I did not strongly encourage you to read the book Counsels on Sabbath School Work. murag di gyud siguro mao kung dili na mo ipadasig ninyo nga basahon kining libro Counsels on Sabbath School Work. On page 37 of that book, Ellen White says this: Okay, sa page 37 mao ning gisulti ni Ellen White.
Study every point of truth that you may know for yourselves what is truth in distinction from error. Tunin ninyo ang kamatuoran aron kamo gyud mismo makasuta diha nga kamatuoran. Let students search for themselves that they may know the deep things of God. Tuguti nga ang mga estudyante maugyoy maningkamot pagsusi silang kaugalingon aron ilang masayran ang mga laglom nga mga butang sa Dios. The emphasis of Sabbath school is not on the teacher. Ang puntirya nato sa Sabbath School dili sa mga magtutudlo. Even though the Sabbath school teacher is one of the most important positions in the church. Bisan tuod og ang usas labing mahinungdanon nga posisyon sa atong iglesia mao man ang pagkamagtutudlo sa Sabbath School. But the purpose of Sabbath school is for every member of the Sabbath school to know for themselves. Kung dili ang katuyuan sa eskwela sa Batika mao nga ang matag miyembro sa iglesia magtuon sa ilang kaugalingon. And to have their own experience in studying the Word of God. O makaangkon silang kaugalingon kasinatian sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ellen White says it is essential that both pupils and teachers know that they know what is truth. Imahinungdanon kayo diya sa eskwela sa Batika nga ang magtutudlo ang iyang estudyante mahibalo kung unsa ang kamatuoran. Sabbath school should help us to discover the truth for ourselves. Ang katuyuan sa eskwela sa Batika mo ang pagtabang sa usag-usa nga atong madiskubre ang kamatuoran sa atong mga kaugalingon. The problem is that many of us as Seventh-day Adventists Ang suliran manggod kay daghan sa tuang mga Adventista think we already know the truth. nagunahuna nga nakahibaw na tas tanang kamatuoran. So why do we need to study the Sabbath school Nga lesson? nung kinahanglan pa mo kung magtuon niya ng leksyon sa Sabbath School. I want to remind you what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 8:2. Okay, si San Pablo adunay pahinumdom ka na to 1 Corinto 8 versikulo 2. If anyone thinks he knows anything, Kung bisan kinsa nagunahuna nang nasayod na siya sa tanang butang. he knows nothing yet as he ought to know. Ang labing tinuod wa pagid siya nakatunan sumala sa unsay kinahanglan There's niyang nakatunan. always more to learn. Daghan pagyod ang kinahanglan natong matunan. Ellen White says it this way: Mao na yung gisulti ni Ellen White. no one can afford to stand back Wala giusa nga magtamhang lang. in an attitude of indifference and self-confidence Diha sa kinaiya nga taas na kay tao pagsalig sa tong kaugalingon. and say, I know what is truth. Ug moingon nga kaybaw na mangkuha ng kamaturan. I'm satisfied with my position. Tagbaw na kay ko sa akong nahibaluan. If we do this, we will backslide. Kung mao ni ang atong ginahimo kanunay, And our backslide yun ang Sabbath mahitabo. schools will become boring. Ug ang atong mga eskwela sa Batika arang gyud kasumo. It is the Sabbath school teacher's responsibility Katungdanan ni sa mga magtutudlo sa Sabbath School. to bring fresh insights from God's Word. Aron dadon ang labas nga mga panghuna-huna nga gikan sa pulong sa Dios. Don't just read what the lesson says. Ayaw lang basaha o kung sa'y giingon sa leksyon. Ellen White says the opinions of your associates may be of value to you, Mato ni Ellen G. White nga huna-huna sa imong mga kauban, siguro importante alang kanimo. but you should not rely upon them and have no definite ideas of your own. Apan ayaw pagsaliganan nila o di na lang gyud ka maghimog imong kaugalingong pagtuon. Instead, she says teachers need freshness of ideas. Matod pa niya, kinahanglan gyud hinuon nga ang mga magtutudlo dunay labas nga mga panghuna-huna. Teachers that just read the lesson for their preparation Ang mga magtutudlo nga igor mo basa silang leksyon sa pagpangandam and don't dig deep into the text to gain freshness of ideas from God's Word o dili na gani mo tingkay sa bersikulo aron makakaplag pa sila dugang katinawan gikan sa pulong sa Dios. are harming their class. Makadaot ra gid ni sila sa ilahang mga klase. This is an incredible statement by Ellen White. Mao ni ang sulti ni Ellen White. If you take upon you the sacred responsibility of teaching others, Kung ninyo ganing pagapasanon ang balaanong katungdanan sa pagtudlo sa uban, you take upon you the duty of going to the bottom of every subject that you teach. imong gidawat ang pangakuhan nga imo giyong palagman ang imuhang pagtuon sa mga butang nga imong itudlo. Sabbath school teachers need to prepare in God's Word. Kinahanglan ang mga magtutudlo sa Sabbath School mangandam gyud sa pulong sa Dios.
Teachers in the Sabbath school have a missionary field given. Ang mga magtutudlo sa Sabbath School, adunay mga buluhaton nga gihatag kanila ingon nga misyon. To teach the scriptures, Pagtudlo sa kasulatan, not parrot-like. dili ingon nga mga parot. Not like a parrot. Okay, dili sama sa mga langgam nga sumay-sumay lang. Some parrots seem very smart Ang ubang mga parot, maro kayo, kabaog yun musulti. until you find out that all they're doing is copying exactly what they've heard. Hangtod nga mo makaplagan, nga ilang gihimo, maurag yun ang pagsumay-sumay sa ilang nadunggan. This is not what Sabbath school teachers are to do. Dili ni maoy ang ayang himoon sa itong mga magtutudlo sa Sabbath School. To read what Clifford Goldstein says Pagbasa o kung sa'y gisulat ni Clifford Goldstein, and to just repeat it like a parrot. o gimo rin ning ibalik nga to sa imong klase, sama sa usa ka parot. Even back in Ellen White's day, Bisan panahon ni Ellen White, she said that in some schools, matod pa niya nga sa pipila ka mga tulunghaan, the custom prevails of reading the lesson from the lesson sheet. mao ni naandan nga ang ilang pagbasa sa leksyon, sumara pod kung unsay tuwa dito sa leksyon. She said this should not be. Matod pa niya, dili gyud ni mo'y ang ayan atong himuon. We should not be going through Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, through the lesson, Dili na to himuon nga, sige atong i-discuss ning sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. and only repeating what has already been studied during the week. Ug ato rang hinubay kung unsay atong natun-an sa tibok semana. Sabbath school teachers should bring fresh insights from Ang the mga Bible. magtutudlo sa Sabbath School kinahanglan magdalag yung labas ng mga panghuna-huna dito sa klase. The bottom line is this. Mao ni ang pinakaugdang sa tanan. The Sabbath school textbook is not the quarterly. Ang ato ang textbook dili mao ning ato ang leksyon sa tibuok kwarter. The Sabbath school textbook is the Bible. Ang atong textbook alang sa eskwela sabatika mao ang atong mga Biblia. I should be careful to tell you Ampingan ginamo ni nga pagkaingon karon, that there are wonderful insights that can be drawn from the Adult Bible Study Guide. daghan kay gyud ang nindot kayo nga mga panghuna-huna nga makuha nato sa ato ang leksyon sa eskwela sabatika. And shared in the class. Ug ato ning ipahat ngadto sa atong mga klase. But we should not make that the foundation of our Sabbath school. Apan dili ni kinahanglan natong himuon nga mao'y patukuranan sa atong Sabbath School. The third and final component of Sabbath school is fellowship. Ang katapusan nga bahin sa atong eskwela sabatika mao ning fellowship, pakigkauban. Sabbath school provides an opportunity for people to engage. Gihatag niining Sabbath School ang higayon sa mga katawhan nga makigsandurot. It provides a personal touch that you can't get in the preaching service. Naghatag ni og higayon nga kanagyong makahalubilo ta nga dili na to makuha sa panahon nga naanay nagwali diri. Remember we studied Christ's method a couple days ago? Atong gituna naman ang Christ method ni atong milagbay mga adlaw, Which Ellen White says was to come close to people by personal effort. diin gingon ni Ellen White nga muduol tas mga katawhan pinagi sa atong personal nga mga buhat. So Sabbath school is based on Christ's method of personal ministry. Mao na nga ato ang Sabbath School gipasikad ni sa buhat ni Kristo sa pakigsandurot sa uban sa personal nga buluhaton. This is why Ellen White reminds us there should be much personal work in Sabbath school. Ipahinumdum gyud ni Ellen White nga kinahanglan ang daghan kayong personal nga kalambigitan sa Sabbath School. And Sabbath school should use Christ's method of interactive teaching. O kinahanglan gamito na to sa Sabbath School ang Christ method pinaagi sa pagtudlo nga tubag-tubag kita. We don't need Sabbath school preachers, we need Sabbath school teachers. Wala kita magkinahanglan og mga magwawali sa Sabbath School ang atong gikinahanglan mga magtutudlo sa Sabbath School. Let me read a couple statements to you about Christ's method. Okay, basahon na to ning pipila ka mga statement mahitungod sa Christ method. Ellen White said that there should be less preaching and more teaching.
Mato ni Ellen G. White, kinahanglan gamay lang ang pagwali, pero mas daghan ang There should be pagpanudlo. more Bible study in little groups. Kinahanglan nga mas daghan ang pagtuon sa Biblia sa atong gagmay nga mga pundok. These groups should have a free conversational study of the scriptures. Kinahanglan nga kining mga punduka adunay dili pinugnan nga pagtuon sa Biblia. Then she says, this was the method that Christ taught his disciples. Umatod pa niya mao ni ang paagi ni Ginoong Hesus sa iyang pagtudlo sa mga tinunan. She said, even after a sermon, it's best if you can follow it by a Bible study. Matod pa niya nga bisan pagani hinighuman sa wali, imo gining paluwapan pinaagis Bible study. That way, questions can be asked. Og niini pagiha ang mga pangutana pwede gyud nilang ipangutana. People have an opportunity to express themselves. Adunay higayon ng mga tao nga ilag yung ikabutyag ang ilang mga pangunahuna. And again, she said, this was the method of Christ's teaching. Og matod pa ni Ellen White, kini ang paagi sa pagtudlo ni Kristo. Christ's teaching was personal. Ang pagtudlo ni Kristo usa ka personal nga pamaagi. And this is why Ellen White says that teachers should not do all the talking. Mao ni hinungdan nga ingon ni Ellen White nga mga magtutudlo kinahanglan dili ra moy musultis tanan. But they should draw out the class to tell what they know. Apan ilang padasigan ang iyahang klase aron musulti kun unsay ilang nahibalan. And if you look at all of the words that Ellen White uses to describe Christ's method, Kung imong tanawon ang mga pulong igamit ni Ellen White aron iyang ipailaila ang metodo ni Kristo, you'll see that it looks like a vibrant Sabbath school class. imong makita nga ang hulagway niini usa gyud ka buhi nga Sabbath school. Dili lang kay ang atong fellowship diha lang sa pagtuon. But we're also encouraged to form companies for service, small companies together for service. Gipadasigan sabta nga maghulma og ginagmay nga mga pundok aron moalagad. So Sabbath schools also have fellowship together in evangelistic effort and service. Mao na nga atong mga Sabbath school naa sila'y gagmay nga mga pundok aron makigsandurot sa sagusa ug aron muwali ngadto sa uban. So now I have to caution you. Karon ato lang ning gamay nga pahinumdom. You do not want to follow the philosophy that is taking over many places in the church. Dili ta gusto nga atong sundon ang tanang mga pamaagi nga karon sagad na hitabo sa atong mga iglesia. I call it Sabbath school dying. Mao na gitawag nato og nagakamatay nga Sabbath school. Instead of Bible study and prayer, Hinoon kinahanglan nato ang pagtuon ug ang pagampo. it's prayerless sermonizing. Mao ni ang gitawag nato og way ampo-ampo nga walihay. Instead of an evangelistic focus, O ginay nga ang atong focus mao ang pagpangwali. it's all inward, only for the members. Ang atong gihimo dihiri lang sa sulod, alang lang sa mga sakop. Instead of fellowship, Imbes nga doon natay panagsangdurot panaghigalaay, there's no interaction. wala gyoy tinubagay. We need to revive the early church model Kinahanglan natong buhion pag-usab ang modelo sa karaang iglesia. with a focus on mission, Diin ang iyahang tuyo na sa pagsangyaw on doctrine and prayers or Bible study and prayer, diha sa doktrina o pagampo og sa pagtuon sa Biblia on fellowship. og sa pakigsandurot. And what you'll find is that mission gives a sense of purpose. O atong magkaplagan nga ang atong paglambigit sa buhat naghatag ka nato og katuyuan og atong direksyon. Bible study and prayer links us with divine power. Ang pagtuon sa Biblia o pagampo musumpay nato ngadto sa Dios niyong gahom. Fellowship incorporates the personal touch of Christ's method. Ang pakigsandurot mo hatag ka nato og pakikauban panaghigala diha sa iglesia ni Kristo. And if we will incorporate those components into Sabbath school, Kung ato na ganining iipon ang tanang mga bahin sa Sabbath school, we will have a Sabbath school that is alive. makaangkon ta og mga eskwela sa batika nga hilabihan gyud kabuhi. May God bless the Sabbath school care groups of the Southern Asia Pacific Division. Hinaoton ta nga panalanginan sa Dios ang atong mga Sabbath school care group sa tibuok dibisyon. Sabbath school is the heart of the church. Ang eskwela sa batika mao ang kasing-kasing sa atong iglesia. And that means that Jesus
loves Sabbath school. Ug nagpasabot lang kini nga si Ginoong Hesus adunay pag-atiman, pagmahal sa Sabbath school. And Jesus has his arms around every Sabbath school superintendent and every Sabbath school teacher. Og ang mga bukto ni Ginoong Hesus iya gialirong sa matag Sabbath school superintendent og mga magtutudlo sa atong eskwela sa Batikan. And he wants to use you to bring life and revival to his Gusto sa church. Dios nga gamiton ikaw aron makadala og kinabuhi og pagpabuhi pag-usab sa atong mga iglesia. How many of you will commit to incorporating the elements that will make Sabbath school alive? Pila na ato din mo saad nga atong gamiton ang tanang mga elemento sa Sabbath school alive. Amen. Amen. Let me pray for you. Gampo ta. Our Father in heaven, Among amahan nga langit nun, thank you for giving us a picture in the early church salamat sa imong paghatag kanamong hulagway sa iglesia kaniadto. of how we can successfully make disciples and fulfill your mission. Kung unsaon mo magwalampuson kami, paghimo og mga tinunan sa pagtuman sa imong tahas. Help us to make Sabbath school evangelistic and focused on the mission. Tuguti kami nga himuon namo ang mga Sabbath school nga pagpanguwali ug magbuhat sa imong buluhaton. Help us to make the Bible the textbook of Sabbath school. Tabangi kami nga ang Biblia paghimuon namo nga maoy among basihanan sa pagtuon And sa to Sabbath school. encourage each member of our Sabbath school classes to know the truth for themselves. Aron padasigon ang matagusa nga mga sakop sa among Sabbath school nga magtuon aron ilang masayran ang kamatuoran sa And Biblia. help us to encourage the personal touch that alone will reach hearts through Christ's method. Tuguti kami nga pinaagi sa among pagkabot, mahikap namo ang kasing-kasing sa mga katawhan alang kang Kristo. Bless the Sabbath school ministry of the Southern Asia Pacific Division. Panalangini ang buhat sa Sabbath School din ni Southern Asia Pacific Division. Bless each superintendent, each teacher, each director, and each member of a Sabbath school class. Panalangini ang matag superintendente, mga magtutudlo, mga direktor ug tanan nga mga sakop sa matag Sabbath School. And give us fruit from our Sabbath school Og class. tagay kami og bunga gikan sa among mga eskwela sa Batika. This we pray in Jesus' name. Moya among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.